more updates from the Senate, we now go to our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, what's the latest there? Good morning, Angelo, Angela. So far sa pagsisimula ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee, yan lang kasi nakaschedule for today. Wala rin plenary session mamayang hapon. Sinabi naman ni Committee Chair Senator Ping Lacson na hindi pa terminated ang investigasyon or yung legislative inquiry ng komite patungkol sa anomalous flood control projects. Ang sabi ni Senator Ping, dahil lang din daw sa influx ng mga complaint, even yung pag-refer ni Senator Erwin Tulfo and ni Senator Sherwin Gatchalian, kaya nag-convene ngayon ang Blue Ribbon para isalang itong issue naman ng letter of authorities na sinasabi ginagamit for extortion, for scamming ng BIR. Pero ang committee rin, sinasabi ni Senator Ping, on the write-ups na rin daw sila ng partial committee report patungkol doon sa anomalous flood control projects. And so far, yung ilan sa mga narinig natin, nasabi ni Senator Erwin Tulfo doon sa kanilang mga nakuha namang impormasyon sa mga field auditors o yung mga gumagamit nito, inaabuso yung LOAs, 25% ng kanilang koleksyon ang may resibo lang, yun lang daw yung napapasok, 75% na ibubulsa raw ng mga ito. Kaya kung mababalikan natin noong November 24, inhinold na nga muna yung mga mission orders, yung pag-i-issue ng LOAs, yung mga field auditors para masiguro at nandito rin naman parte ng resource persons, si Finance Secretary Frederick Go and even si BIR Commissioner Charlito Mendoza and si Commissioner Romeo Lumagi. Nandito sila ngayon. Kaya posible sa paglipas ng pagdinig ngayong araw, maririnig natin especially for Commissioner Lumagi kung ano nga ba possibly naging lapses during his term sa BIR. Well, Miriam, I was wondering lang if there is a timeline on this investigation because like what I've mentioned with Diego here, nakasuspend ngayon temporarily yung mga field auditors dahil nga dito sa sinasagawang investigation. Pero are they also looking at kasi alam naman natin, importante ito, nasa proseso itong LOAS na ito sa BIR. Pero I was wondering if they're looking at abolishing itong LOAs, or gagawin pa rin naman ito in the future? Angela, ang sabi dyan ni Senator J.V. Harris ito last time nung hindi pa nakuhold itong Blue Ribbon Committee, nung ni-raise ni Senator J.V. na Senator Erwin yung issue nga dito sa BIR LOAs, kung sakali ang kailangan daw, mas pagtibayin daw yung monitoring nitong paggamit ng LOAs and yung mission orders. Kasi ang sinasabi ni Senator JV, lahat nga raw, even ang small businessmen, basta may makita raw na BIR, natatakot. Si Senator JV nga raw, natatakot din daw siya sa BIR. So kailangan daw na mas gawing bukas at mas maintindihan din daw ng publiko. Pero at the same time, kailangan pagtibayin yung sistema na hindi raw ito na ibubulsa at lahat daw ng koleksyon na ginagawa, especially doon sa tax auditing, papasok daw at papasok sa gobyerno, hindi raw ibinubulsa. And ang isa pang tinitingnan nila dito, part din yun ng agenda, is yung checking nila sa digitalization efforts din naman ng COA para masiguro na from the field works, yung field auditors na ginagawa, mamamonitor din siya ng mas maayos through the digital platform. So yun yung isa sa mga tinitingnan nila. At the same time, ang nasabi din ni Senator JB last time, kailangan din daw mabusisi ngayon kung may mga sanction daw or penalty na maaaring mapata once proven na naabuso raw talaga itong mission orders o kaya naman yung letter of authority. Well, Melman, confirm ko lang, as of now, talagang hindi na ba tutuloy na itatawag ibang miyembro ng BIR to shed light on this? Kasi parang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, parang useless lang. Kasi baka hindi na magturo yung mga witnesses dyan kung sino yung mga may kasalanan. So far, part kasi ng mga guest list for this day is meron din mga regional directors ng BIR. So for example, Makati City, Ermita Intramuros Malate, North QC, South QC, from Cubao, Taguig, West Makati. Meron din Audit Division 1, Large Taxpayer Service, Audit Division 1, Large Taxpayer Service, mga OIC ito, and even from the Office of the Commissioner, Technical Assistant. Knowing Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya kasi pagdating dito sa Blue Ribbon Committee, inaayos nila lagi yung prioritization ng mga iimbitahan nilang resource persons. So maaaring, eto ngayon, since nandito, yung ilan sa pinaka-importante talaga na nabanggit nila Senator JB last time, si Commissioner Lumagi, Commissioner Mendoza, from the Department of Finance, and from COA. So maaari baka sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon, may iba pa silang ipapatawag na related dito. So kung baka tatapusin muna nila siguro yung witnesses at saka yung mga higher-ups, tapos yung mga possibly sa level ng mga accused, dun sila naman na-imbitahin sa next.
Oo, kasi so far ngayon din, wala rin pa namang mapipinpoint na mga tao Okay, talaga. Ang pinakaginagawa nila, kukunin muna talaga nila ang lahat. Even na sabi ni Senator Ping, yung mga nakukuha ng impormasyon or yung complaints ni na Senator Erwin and na Senator JV, as much as possible, isumite raw ito into writing talaga para rin na maging sworn statements ito para rin mas mapatibay talaga itong legislative inquiry ng Blue Ribbon. Well, Merriman, we all know naman that these hearings are in aid of legislation, ano? Pero I was wondering also if there will be recommendations in the future after this investigation na magkaroon ng filing of cases dun sa people who are involved in this scheme to make sure we can hold people accountable. Oo, Angela, hindi malabo. Kasi ang sabi last time ni Senator J.B. Henson, nung nakapanayam siya ng media, bukod sa gusto nilang malinaw kung meron nga raw ba talaga at ano yung sistema ng pang-aabuso dito sa BIR LOAs, gusto pa rin nilang managutan ang mga ito, especially yung mga field auditors o kaya naman daw sa mas matataas na posisyon na lumalagpas sa kanilang paningin o hindi nila nakikita na may pang-aabuso na nangyayari sa sistema. So hindi malabo na tulad ng ginagawa sa Blue Ribbon on the Anomalous Flood Control Projects, posibleng mayroon ding case build-up and then recommendation din ng charges later on. Kaya nga sa ngayon, for example, dito sa Blue Ribbon, meron ng partial committee report na maaaring lumabas. Rolyo na rin yung mga filing ng charges sa ICI, sa Office of the Ombudsman, sa DOJ. So hindi rin malabo na dito, lalo pat galit na sina Senator Erwin, sina Senator JV, maaaring mangyari din yun once proven talaga na may pang-aabuso sa sistema. No, Merriman, balikan ko lang yung sinabi mo kanina regarding the investigation pa rin, o pagpapatuloy ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee sa Anomalous Flood Control Projects. Sabi mo maglalabas sila ng mga partial evaluation regarding dun sa mga nakaraang hearing. Pero kailan ba yung susunod na hearing? So far, Angela, ngayon, sa calendar na nakuha natin, wala pang nakaschedule tungkol dito. Even for next week, hindi pa nakaschedule ang Blue Ribbon. Pero we will see, kasi usually naman nagbabago siya day by day. So maaring later, pagkatapos ng Blue Ribbon na hearing ngayon, magkaroon ng pronouncement si Senator Ping na either next week meron ng schedule agad ng Blue Ribbon or next week o kaya naman baka biglaan may isabay siya bukas agad. So that will really depend din dito sa komite at sa mapagkakasunduan nila. Oh, last na lang before we let you go. Nakita mo ba yung pulang bag ni Senator Amy Marcos yesterday? Ay, hindi natin siya masyado nakagilap sa malapitan pero very iconic din. Same din dun sa crocodile bag na dinala ni Senator Amy no isang plenary session. Very may statements lagi. Pero wala masyadong nabanggit siya or wala na ibahagi si Senator Amy ulit na mensahe na nais niya iparating. Unlike last time nga yung doon sa buhaya bag niya, lagi niya, as in, pineflex niya talaga yun. Very timely daw. Alright, maraming salamat sa iyong oras. That was mobile journalist Merriman Reyes reporting live from the Senate.